Ito po ang ZN Anime Tagalog Recap. Sa seryeng ito ay tungkol sa batang na reincarnate ng paulit-ulit sa loob ng 3.5 bilyong taon sa iba't ibang uri ng species. At sa huli ang ipinanganak bilang isang sanggol ngunit walang ibang nais ay mamatay dahil siya ay pagod na. Ngunit ang Diyos sadyang mapaglaro at ang buhay niya ay napakalungkot upang siya ay magbago. Ating tunghayan ang naging buhay ni Ziren sa mundong ito at kung paano siya nabuhay. Ang batang ito ay ipinanganak na gustong mamatay. Dahil bilyon-bilyong taon na siyang nabubuhay. Dati siyang isda sa lawa. Siya ay naging isang higanteng dinosaur. Kahit isang bulkan na sumasabog. At mga elepante na hinuhuli ng mga tao. Pagkatapos ng daan-daang milyong reincarnations masyado na siyang pagod. Itinago niya ang lahat ng kanyang alaala. Para sa kanya, ang buhay ay sakit. Pero sa kabutihang palad, sa buhay na ito, nagkaroon siya ng ina na mahal siya. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang pangalan, Ziren. Ang pangalan ng babae ay Wu Yingxi, nawala ang kanyang mga magulang sa digmaan. Di nagtagal. Nawala ang kanyang asawa sa isa pang digmaan. Masyadong malupit ang mundo para sa kanya. Pero buti na lang may Ziren siya. Si Ziren ang kanyang kaligtasan. Mabubuhay ako kahit anong mangyari. 6 na taong gulang na siya ngayon mula nang ipanganak siya. Hindi na nagsalita si Ziren. Pero hindi pa rin sumusuko si Yingxi sa kanya. Kinakarga niya si Ziren tuwing umaga para magtinda ng gulay sa palengke. Sa gabi, kinatapik niya si Ziren para matulog. Laging nakangiti si Yingxi at sinabi sa hindi tumutugon na si Ziren, mahal kita. Kahit na hindi maintindihan ni Ziren ang kanyang sinasabi, pero mainit ang pakiramdam na darama niya. Hindi niya ito kinasusuklaman. Sa buhay na ito, malinaw na nararamdaman ni Ziren na iba ang kanyang katawan sa dati niyang buhay. Sa paghihintay na makatulog ang kanyang ina, ay lumabas siya sa ilang nais niyang subukan ang kanyang paggana ng katawan. Nagkataon lang na may pulis na tumutugis sa salarin. Nang malapit ng kunin ng mga lalaki ang bilanggo, napansin ng lead man si Ziren sa poste. Natigilan siya saglit. Sinenyasan niya si Ziren na bumaba. Tumalon ang bata at dumiretso sa lupa, alam niyang kakayahan iyon ng palaka. Kaagad pagkatapos, yumuko siya upang palakasin ang kanyang lakas. Siya ay sumugod sa mga lalaki na parang kidlat. Ito ang kapangyarihan ng cheetah. Itinaas niya ang kanyang kamao pagdating sa mga lalaki. Pinalipad niya ang isa sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng Argentine Dragon. Malinaw na nararamdaman ni Ziren. Nasa kanya ang kapangyarihan ng bawat anyo ng buhay na naranasan niya, at napagtanto na ito na ang kanyang huling buhay. Habang siya ay nawala sa pag-iisip na ikuyom ng lalaki sa likod niya ang kanyang mga kamao, malakas niyang tanong kung sino ba talaga ang bata. Hindi sumagot si Ziren, lumingon lang siya at ngumiti. Alam niyang maaari na siyang mamatay. Nakita ito ng kapitan at direktang inatake siya at pinalipad si Ziren sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ang sugat. Nalaman niyang kung hindi siya conscious, naging normal ang mga function ng katawan. Matapos bigyan ng malamig na tingin ang lalaki, ay naghanda na siyang umalis. Sumugod na naman ng ang lalaki. Isang suntok ang tumama sa ulo ni Ziren. Sa halip ay nabali ang braso ng lalaki. Sapagkat ginawa niyang kasintigas ng pagong ang kanyang katawan, pinagmamasdan niya ang sumisigaw na lalaki. Nakahawak ang mga kamay niya sa lig ng lalaki. Nang malapit na niyang sakalin ang lalaki, isang bala ang tumagos sa kanyang tiyan. Bumagsak si Ziren sa lupa. At si Yingxi, na napagtanto na nawawala ang kanyang anak, ay umiiyak at naghahanap sa paligid. Ang pagnanais ng batang lalaki ay hindi ang mabuhay kundi ay mamatay. Dahil sa bilyon-bilyong taon ng reincarnation, siya ay pagod na. Ang mga alaala ng bawat buhay ay nagbabalik sa kanyang isip. Naiwan siyang nag-iisip kung ano nga ba siya, habang ang bala ay tumagos sa kanyang tiyan. Si Ziren, na bumagsak sa lupa, ay walang ibang nadama kundi ang saya sa kanyang puso at isang bakas ng pagbibitiw, nang handa na siyang tanggapin ang kamatayan. Muli, ay nagbiro ang mga Diyos sa kanya. Naramdaman na lang niya na nanginginig ang katawan niya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari. Ang mga sirang organo, ang mga sugat na tumatagas ay gumaling. Dumiretso siyang gumulong, isang subo ng lumang plema ang tumalsik sa kanyang bibig. Pinunasan ni Ziren ang bibig niya pagkatapos dumura. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Nakaligtas siya dahil sa kapangyarihan ng sea cucumber. Bumangon siya at tinignan ang sugat. At pagkatapos ay tumingin sa malayo.
Nagdesisyon siya at buo na ang isip niya. Pero maya-maya lang, narinig ni Ziren ang isang boses na tumatawag sa kanya. Bahagya siyang natigilan saglit, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon. Bilang isang tao, sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Ang alam niya ay kaya niyang suportahan ang kanyang sarili. Walang kwenta ang manatili sa babaeng iyon. Sa puntong ito, naramdaman ni Ingshi na gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya mahanap ang kanyang anak, siya ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi tumitigil ang bata, at kaya, lumipas ang 4 na araw. Mahina ang paglalakad ni Ziren sa kagubatan, hindi na niya kayang makatayo, nadapa siya, at nahulog siya sa lupa. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng init sa buong katawan, para siyang nasa vortex. Akala niya ay may mali sa kinain niya. Ganap na hindi alam na siya ay may sakit, kung kailan handa na siyang tanggapin ang kamatayan ng may bukas na bisig. May kalusko sa gubat sa di kalayuan. Bumungad sa kanyang harapan ang isang maruming babae. Na nakatingin si Ingshi sa kanyang nakahandusay na anak. Sinugod siya nito na parang baliw. Hinawakan niya si Ziren. Nang sobrang mahigpit. Takot na mawala na naman siya. Ramdam ni Ziren ang init, medyo mas lumakas ang pakiramdam ni Ziren. Pinapanood si Ingshi na umiiyak sa sobrang kalungkutan. Biglang nagsalita si Ziren at sinabi na, kaysa umiyak ka. Gusto ni Ziren mong ngumiti ka at sabihing I love you. Nanlaki ang mata ni Ingshi sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita ang kanyang anak sa loob ng 6 na taon. Hindi mabilang na mga hinaing ang pumapasok sa isip. Muli niyang niyakap si Ziren at umiyak. Iyak ng iyak kaysa kanina. Ramdam ang init ng pagmamahal ng isang ina. Biglang pagkislap ng emosyon sa mga mata ni Ziren. Nagdesisyon siyang manatili. Pero ang hindi niya namamalayan, may iba na pala pumupuntirya sa kanya. Ang kapitan ng departamento ng pulisya na nakaligtas. Tungkol naman sa bata na pinag-uusapan ng mga preso. Itinanggi niya ang pagkakaroon ng bata na nasasangkot direkta sa kanyang mga katrabaho. Dahil may masama pa siyang plano ang nasa isip niya. At kaya lumipas ang mga araw. Simula nang mabawi si Ziren, hawak ni Ingshi ang kamay niya saan man siya magpunta. Natatakot siyang mawala ulit. Sobrang overwhelming ang pagmamahal ni Ingshi sa kanya. Kung ito man ay binubuli sa paaralan, o makarinig ng chismis tungkol sa kanyang anak, hindi siya magdadalawang isip na panindigan at ipagtanggol ang kanyang anak. Alam ni Ziren na si Ingshi ay ginagawa ito para lamang sa kanya, at ipinaglalaban ni Ingshi ang lahat sa mundo habang inaalagaan at pinuprotektahan ang kanyang anak. Ganyan kahirap maging nanay. Kaya guys, ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang habang may panahon at may pagkakataon pa. Dahil isang bagay ang di natin kayang ibalik. Yun ay oras at panahon. Laging tandaan. Love your loved ones while you still have your time with them. Huwag mahiyang sabihing mahal kita nanay. And thank you for everything. Anyways, back to Ziren. Dahan-dahan, nakikilala ni Ziren ang kanyang sarili sa katawan at paraan ng pamumuhay ng tao. Sa pagtingin sa mainit at malambing na babae sa kanyang harapan, ayaw niyang iwan ang mga kamay ni Ingshi na magaspang ngunit mainit. He wants to go all the way with this woman at least sa buhay ni Ingshi. Minsan niyang tinanong si Ingshi, bakit araw-araw kayong nakikipag-away? Ngumiti si Ingshi at sumagot, ang bantayan ka ngunit ang mas mahalaga, ang di ka mahirapan at nandyan ka. Dahil katulad ng kasabihang, ang makaroon ay maaaring, mga hulugan din ng mawalan. Ang batang lalaki ay muling nagkatawang tao ng 1 bilyong beses. Ang bawat buhay ay isang pagnanais para sa kamatayan. Ngunit sa buhay na ito ay ayaw niyang mamatay. Dahil dumating sa mundo niya ang maamo at malambing na babaeng ito, binago ni Ingshi ang kanyang napakahayop na pag-iral. Ang pag-aangkop kay Ziren sa buhay ng tao. And just like that, another 6 years. Ang batang lalaki ay 12 taong gulang na. Sa loob ng 6 na taon, kapansin-pansing nagbago ang bayan. Lumawak ang mga kalye, tumaas ang mga gusali. May mga pabrika na lumitaw sa tabi ng sapa sa harap ng bahay ni Ziren. Hindi niya alam kung biyaya ba yon o sumpa. Pero may sakit si Ingshi. Tingnan mo ang mahinang nanay. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo sa dilim. Nanghihinayang na hindi siya pinigilan na kainin ang bagay na yon. Hinandaan ni Ingshi ng isda si Ziren noong araw na yon. Ngunit kasusubo niya lang nito, ngunit iniluwa ng nasa bibig niya na yon. Hindi niya alam kung ano ang problema. Nakita ni Ingshi ang kanyang anak na hindi kumakain ng isda na pinaghirapan niyang hulihin. Kinain niya ang lahat ng ito sa isang subuan. Siya ay may sakit mula noon.
Napaisip si Ziren na pinalitan ang basang tuwalya ni Ingshi. Pilit niyang pinipigilan ang isang ngiti na sinasabi sa kanyang anak na huwag mag-alala nang makitang biglang bumangon si Ziren. Mahinang tinanong ni Ingshi kung papasok ba siya sa paaralan. Ayaw niyang mag-alala si Ingshi, kaya tumango siya. Buong lakas nang ngumiti ang babae at sinabihan ang anak na ingatan ang sarili. Si Ziren, na umalis, ay hindi pumasok sa paaralan. Sa halip, lumabas siya sa kalye at nagbebenta ng mansanas. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki. Pagkagat ng mansanas, tinanong niya si Ziren kung magkano ito. Ang dapat dumating ay narito na sa wakas. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng lalaki. Arestuhin na sana kita noon pa man. Ngunit gusto kong makita kung paano lumalaki ang isang halimaw. Pagkatapos ay tinanong si Ziren kung bakit niya ginagaya ang isang tao. Si Ziren ay mukhang walang pakialam at walang sinasabi. Nakita ito ng captain, si Ziren ay pinusasan ng mga tauhan niya. Habang nakatingin ng masama sa bata, nabanggit niya kay Ziren na, may tauhan na akong ipinadala para sa iyong ina ngayon. I heard she's not in good health. Ziren finally reacts as hearing this. Inipon niya ang lakas upang makawala sa mga pusas. Sa isang iglap ay wala na siya sa lugar. Para siyang baliw na tumatakbo papunta sa bahay nila. Nakita ito ng kapitan at ngumiti na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Hindi nila alam kung anong uri ng sakuna ang kanilang dadalhin sa mundong ito. Tumawid si Ziren sa batis. Over the forest, hanggang sa wakas ay nakarating na sa masikip na pinto ng bahay. Ang lalaking pinuno ng grupo ay tumingin kay Ziren. Anak ka ba ng pamilyang ito? Tumango si Ziren. Kinukumpirma na ang bata ang target. Ilang tao ang nasa harapan niya sa isang iglap, handang kunin si Ziren. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Ingshi, nang marinig ang kaguluhan, ay mahinang umupo sa pintuan at tinanong kung ano ang nangyari. Biglang, nakita niya sa di kalayuan ang kanyang anak na nakahawak sa balikat ng isang lalaki. At narinig pa ang mga ito na sinusubukang ilayo ito. Nagulat si Ingshi. Nanginginig na tumayo siya. Nanginginig at tumakbo papunta kay Ziren para pakawalan ang anak niya. Pagtingin sa isa sa mga nananakot. Bigla siyang sumigaw, mga kapitbahay, may kidnapper dito. Sinubukan ng lalaki na pigilan siya, ngunit naitulak siya nang makita si Ingshi na sinusubukang sumigaw. Sampal sa mukha at backhand ng lalaki. Ang isang mahinang si Ingshi ay bumagsak sa lupa. Si Ziren, na hindi napigilan ang kanyang sarili, ay biglang nagalit sa sandaling ito. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng naroroon ay nagbakasyon patungo sa impyerno. Napatingin si Ingshi sa kanyang anak na may pagtataka. Sumigaw si Ingshi mula sa malayo, o Ziren. Napalingon ang bata sa narinig na boses at napatingin sa babaeng malapit ng umiyak. Alam niyang nahihirapan na naman siya. Ngunit ano ang kanyang kasalanan? Gusto lang niyang protektahan si Ingshi. At iyon ang nangyari. May tunog ng sasakyan sa likod niya. Tinitingnan ng kapitan ang mga bangkay sa lupa na walang bahid ng kalungkutan. Sa halip, may ngiti sa labi. Paglingon niya sa mga tauhan paano na. Sinabi ko sa iyo na siya ay isang halimaw. Nang marinig ng dalawang ang salitang iyon, muling naikuyom ng bata ang kanyang mga kamao, ngunit isang figura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Gusto ng bata na saksakin ang sarili niyang puso. Dahil ang tanging nagbigay buhay at kulay sa mundo niya ay namatay sa kanyang harapan. Patay na si Ingshi. Gustong sumama ni Ziren sa nanay niya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang hiling ng nanay niya bago namatay siya. Bumangon ka at magpatuloy na mabuhay. Muling tumingin kay Ingshi pagkatapos. Sa pag-igting ng kanyang mga ngipin, lumingon siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Nakita ito ng kapitan at sa tingin niya ay nanghina na si Ziren. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito. At salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.